Go, Mars! Hi, San! Morning. Yes, good morning mga kumare. Nako, yan, dito po tayo sa Baseco ayan ng Manila kung saan dito Red nga na red, po ay may ituturo itong Philippine Red Cross, yung kanilang nurse corps. Ayan, ito nga po para sa mga nurses natin na walang trabaho dahil marami ho nakapag-graduate na, nakapag-exam na, meron na mga license, pero idle sa kanilang community dahil wala ho mapasukan trabaho. So ngayon, ito yung mga pangunahing layunin ng Philippine Red Cross ngayon. Alamin natin mula kay Miss Gwendolyn Pang, ang Secretary General ng Philippine Red Cross, kung paano ba makakapag-join dito sa Philippine Red Cross Nurse Corps, yung mga nursing graduate natin na walang trabaho ngayon. Miss Gwen, good morning. Good morning, Miss Susan. Ay, madaling-madali lang po, no? Halimbawa, marami tayong mga nurses, gaya sinabi mo kanina, na walang trabaho pa, pero sila ay registered na, lisensyadong mga nurses. Sila po yung mga kailangan natin. Kailangan registered nurse sila, tapos kailangan may leadership ability, no? Okay, kailangan meron silang willingness na para tumulong sa kanilang committee kasi dapat galing sila sa committee na yun, no? Kung saan sila lugar galing, doon sila dapat tutulong. Okay. At saka sila po ay kailangan din ay marunong magturo. Okay. So may ability magturo. Okay, yung gaya na nakikita natin ngayon, ito mga nurse corps natin, mga nagtuturo sila. Nagtuturo sila ngayon ng sa ating kanila? mga Red Cross 140 volunteers sa iba't ibang municipalities, cities at barangay. Tinuturo nila nga, example, first aid, no? Pag may disaster kasi kailangan natin ng first aid. Okay, syempre So, po. di na nila kailangan ng Red Cross tsaka ng mga doktor. Kung naturo na nila yung mga 140 volunteers, marunong na sila mag-first aid ng kanilang mga sarili. So sila yung magli-lead doon sa community mismo na Ito pinabibilangan nila. Ito naman, CPR, no? Tinuturuan sila mag-CPR. Okay. Kasi importante, ang mga hospital, kasi malalayo yung mga hospital. Yes, oo. So at any moment, may mangyaring emergency, they can apply CPR. so ito napaka-applicable to doon sa mga remote areas na medyo sa mga ilang oras ang bibiyahin bago makarating sa hospital. Yan ang unang lunas talaga eh. Sa CPR, so tuturuan nila yung mga kababayan nila doon. Tama. Ito naman, Miss Gwen. Ito naman, Miss Susan, halimbawa mga nabalian, no? Fractured. fractured, So ito, mag-splinting sila, immobilization, Okay. tuturuan sila kung paano gagamitin. Tsaka yung makagamitan dito, hindi mga nabibili natin sa mga medical stores. So mag-ano sila Yung doon? mga, yung mga gamit na Kailangan resourceful sila dyan. resourceful sila. So, meron silang mga alternative na mga gamit na pwedeng gamitin in case wala silang mahanap na talaga yung mga available sa mga stores. Okay, and this one, Miss Gwen, ano naman Ito ito? ay pagkatapos nila magawa yung mga first aid, kailangan nila ma-transport yung pasyente sa hospital. Yan. So, i-stretcher nila. Ginagamit natin ngayon, hindi siya stretcher na commercially available. No? Ito ay improvised na stretcher. Ituturo din nila yan doon sa Ituturo mga nila yan community lahat. nila kung ano yung mga pwede nilang gamitin. Pwede nang gamitin siya pang disaster, pang kalusugan, pang welfare, at yung mga iba't iba pang pangailangan sa mga community para sa Red Cross 140 volunteers. Gaano katagal ba yung training ng isang gusto maging bahagi ng nurse corps? 2 days lang po yan, no? Initial training, at tuloy-tuloy po namin i-improve yung kanilang skill. Every month may training po sila, either online o kaya padala namin yung mga modules sa kanila para matuto po sila at maging magaling ng mga nurses sa community. Tapos pwede sila magpa-assign mismo sa community nila? Yes, oo, doon sila mag-assign dapat. Kung saan sila, example, yung mga nurses galing Caloocan, dapat doon naka-assign. Kung galing Cotabato, dapat doon din dapat naka-assign. Okay, ayan na, may allowance naman sila May dyan. stipend po sila. Kaya nanawagan tayo, Miss Susan, sa lahat ng mga nurses na nanonood sa atin ngayon. Yes, oo. Nako, tumawag po sila sa Red Cross 143. Yung hotline natin ay 143 para po ay matulungan natin sila, no? Sa pag-deploy sa kanilang mga communities. Sa ngayon, ilan ba, Miss Gwen, ang kailangan nyo pa? 2,000 nurses ang kailangan natin. 2,000 registered nurses. ang Okay, yan. So kailangan natin. napakalaking bagay ho niyan, ano? Sabi mo nga, ang mga nurses natin, hindi lang pang hospital yan. Hindi pang hospital, beyond hospital. So community, in fact, bago makarating ng hospital, dapat may nurses kasi importante yung prevention ng mga mga diseases at iba't ibang mga sakit. Oo, malaking bagay yan para mas marami ho tayo masalbang buhay sa panahon ng kalamidad at disaster. Okay? Maraming salamat, Miss Gwen. At mula po rito sa Baseco Tondo, babalik po ang unang hirit. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Mangulat ka. Unang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Pagkabulag, stroke, heart disease, at sakit sa
sa bato. Ilan lamang yan sa mga komplikasyong kinatatakutan ni Engineer Ray Baldon na diagnose na may type 2 diabetes. Nung malaman ko yung mga komplikasyon na pwedeng mangyari dahil sa aking diabetes, natakot talaga ako. Mas bumuluba pa pala ang aking pwedeng sapitin. Delikado. Ang diabetes ay isa sa mga major diseases sa buong mundo. Ito ay isang kondisyon ng kakulangan ng pag-produce ng insulin at pagtaas ng blood sugar sa katawan. Maraming komplikasyon na naidudulot ito na maaaring ikasawi ng may diabetes. Si Ray Baldon ay may paraan upang malabanan ang mga komplikasyong dulot ng diabetes. Binago ko ang lifestyle ko. May proper diet at regular exercise na ako. Habang iniinom ko ang gamot na payo ng aking doktor, umiinom din ako ng Cogent DB Plus. Ang Cogent DB Plus ay isang dietary supplement na may sangkap na 9 Ayurvedic herbs. Ang Ayurveda ay isang medical system na na-develop mula sa India. Ilang libong taon na ang nakakaraan at patuloy na ginagamit para sa iba't ibang karamdaman. Naging panatag ang aking kalooban. Nagkaroon ako ng panibagong sigla sa patuloy ng medication, proper diet, at exercise, control ng blood sugar ko. Araw-araw din akong umiinom ng Cogent DB Plus. Panalo ako sa Cogent DB Plus. Huwag magpatalo. May laban sa diabetes. Sa Cogent DB Plus, panalo ka. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Cogent DB+. Inopi is an international supplementary program present in more than 21 countries worldwide. It is the only program that provides basic calculation and critical thinking for math and enhances listening, speaking, reading, and writing in a balanced way for English. But Inopi is more than just learning. It also teaches kids independence and confidence. This August to September, experience Inopi through its 2-week free trial. Call the center near you and schedule a parent orientation from August 20 to September 24 only. Inopi Math and English. It's more than just learning. Ang Silver Swan ay saludo sa manlalarong Pinoy at sa kainan, maging half Pinoy man o purong Pinoy. Alok lagi ang kaibang sarap. Sa unang tikim, sama-sama sa kasiyahan. Panlasang Pinoy, panalo sa sarap. At sa mga di inaasahan, sama-sama pa rin sa chibugan. Silver Swan Soy Sauce. Kalidad na panalo sa taste mo. Silver Swan Soy Sauce. Ang original champion sa panlasang Pinoy. At half Pinoy. Ngayong Lunes, makisling kina Isabel at Ate Glo, makipop kina Ervic at Aifa, at mag-swing kasama sina Jaya at John para sa inyong swerte. Win mo, kapuso. Sali na! Mula pagkabata, Hindi kita pababayaan. biniyayaan sila ng pag-ibig na wagas. Ano kayo? Ngunit sa kanilang pagkakaiba, Maganda na ang buhay mo. Kumanap pa na lang isang lalaki na papagay sa'yo. Ang importante ay, mahal kita. masusubukan ang kanilang pagmamahalan. Pabayaan mo, tulungan kita. Kung talagang